ang kasong nagpabagsak sa mga untouchable noong 1967. Sa likod ng mga headline noong 1967, may isang babaeng dumaan sa pinakamadilim na yugto ng kanyang buhay. Si Maggie De La Riva, isang promising na actress, ay biglang dinukot, binihag at brutal na hinalay ng 4 na lalaking inakalang pagmamay-ari nila ang mundo dahil sa kanilang yaman at impluensya. Isipin mo ang bigat na dala ni Maggie. Sa lipunang Pilipino noon, ang pagiging biktima ng ganitong krimen ay kadalasang humahantong sa paghihihiya at pagtahimik ng biktima. Marami ang nag-akala na magtatago na lang siya at kakalimutan ang nangyari. Pero nagkamali sila. Sa kabila ng matinding takot, pressure at pananakot mula sa mga makapangyarihang pamilya ng mga suspect, pinili ni Maggie na maging boses ng katotohanan. Sa loob ng courtroom, hinarap niya ang kanyang mga abuser. Hindi siya naging biktima lang. Siya ang naging mitsa ng pagbabago. Bawat luha at bawat salita niya sa harap ng hukom ay nagpakita na ang dignidad ng isang babae ay hindi kayang bilhin ng pera o ng apelido. Ang kanyang katapangan ang naging dahilan kung bakit hindi nakalusot ang mga salarin. Sa harap ng buong bansa, pinatunayan ni Maggie na ang katarungan ay hindi natatakot sa mga makapangyarihan. Noong 1972, ang hustisyang ipinaglaban ni Maggie ay nakamit. Ang 4 na salarin ay hinatulan ng kamatayan sa electric chair. Si Maggie De La Riva ang nagturo sa atin na ang pinakamalakas na sanasandata laban sa pang-aabuso ay ang lakas ng loob na magsalita. Sa tingin mo, sapat ba ang proteksyon na natatanggap ng mga biktima ngayon kumpara sa naranasan ni Maggie noon? I-comment mo ang iyong saloobin